academic discussion po natin about political party. Kung saan po, meron po mga elected official na involved po din sa or member po ng party na tinustusan po yung kanilang gastusin nung panahon ng kampanya. Kaya po sila nanalo. O kaya po napasama sila sa partido nung nanalong o nahalal na mga opisyalis ng bayan. Napag-usapan po namin tungkol di sa yung po yung tinatawag na utang na loob o kahiyaan para hindi puro magkaroon ng samaan loob, which is inevitable naman po yun kasi po sa isang demokrasyang bansa natural na po yung merong mga argumento at debate na para mapatunayan kailangan magkaroon ng argumento o debate para malaman natin kung sino talaga ang masigit na tama sa kanyang claim, sa kanyang itinataas o yung issue na dapat na i-resolve o tugunan o i-resolve. Pag ang isang halal na opisyal ay hindi niya gagampanan yung kanyang mandato bilang halal na opisyal, representante, kinatawan ng bayan, betrayal po yun of public trust. Violation po yun ayon po sa batas. Kasi in-offer mo yung sarili mo di ba, para mamuno. Tapos hindi mo naman gagampanan yung obligasyon mo. Lumalabas mo na pinagtataksilan niyo yung taong bayan. Sumusweldo po kayo, non-performing po ang ibig sabihin. Hindi niyo pinaperform yung official duty niyo. Nakakahiyaman pong nakakahiya ano po ba ang para sa inyo ang tamang termino na dapat gamitin sa isang taong hindi nagpe-perform ng kanyang official duty? Kayo pa ba dapat mahiya? Tayo pa ba dapat mahiya? Ano po ba tamang termino? O walang kwentang opisyalis yung inyong naboto dahil nahihiya siya sa kapwa niya leader na gumagawa ng hindi tama. Hindi po ba kawawa ang taong bayan? At ang sabi pa niya, ilagay mo yung sarili mo sa sitwasyon ko. Kung alam niyo yung tama at mali. Ang ibig sabihin ba gagawin niya yung ginagawa niya. Di ba? Mali nga yung ginagawa mo dahil kumukonsulta ka pa sa niya, di ba? Kumukonsulta ka doon sa taong gumagawa na ng mali. Ibig sabihin, tino-tolerate mo yung mga maling gawain niya na alam mong mali, pero dahil kahiyaan, tino-tolerate mo. Di ba? Sa tingin mo,
Sa pagkakataon ko, sino na ang mali? Lumipat na sa iyong kamalian. Mali siya, lumipat sa iyong kamalian. Napasama ka, accomplice ka doon sa kasalanan. Diba? Yan lang po ang ating topic for today. Like, share, and subscribe my YouTube channel.